Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 73 anyos na babae patay matapos mabundol ng ambulansya sa Santa Barbara, Pangasinan. Bangkay ng mag-amang nakita sa gilid ng kalsada sa Abra, parehong ginilitan at pinagbabaril. Mga gumuhong puntod sa isang sementeryo sa Dagupan City, patuloy na isinasaayos. At mabighani sa malaparaisong ganda ng Kaykanan Falls sa La Union. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong linggo sa sitwasyon sa sementeryo sa Dagupan City. Mga gumuhong puntod sa isang sementeryo sa Dagupan City patuloy na isinasaayos. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, patuloy na isinasaayos yung mga puntod matapos gumuho bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan noong buwan ng Agosto. August 27 ngayong taon nang gumuho ang ilang puntod sa sementeryong ito sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Bunsod ito ng naranasang mga pag-ulan sa mga nakaraang buwan. Binalikan ng news team ang sementeryo kaninang umaga, October 14. Naayos na ang mga nasirang puntod. Okay naman naayos naman na nila ng paunti-unti. So nakita nyo naman, nagawa naman nila. Although medyo matagal pong ang paggawa nila, pero okay na rin po. At least nagawa nila. Ayon sa caretaker, patuloy na inaayos ang aabot sa 15 na mga nasirang puntod. Ipinaalam din sa mga kamag-anak ang nangyari sa puntod na mga namayapang mahal sa buhay. Target na matapos ang pagsasaayos ng mga puntod bago ang undas. Yung iba na-impul na talaga kasi yung iba pinapaayos talaga. Talagang inaano nila dito. Marami na pumunta rito. Nagpagawa, yung pinapaayos na talaga yung kanila. Yung iba pinapalipat nila. Chris, ayon naman sa caretaker ng Independent Cemetery, pansamantala muna nilang inilalagay yung mga labi ng mga naapektuhang puntod sa isang museo ng isa pang puntod at agad naman nilang ibinabalik sakaling maayos agad o masementohan yung mga puntod at patuloy naman ang coordination ng barangay sa CHO para sa tuluyang pagsasaayos ng mga gumuhong puntod sa sementeryo. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Isang bata sa Bataan nasagasaan ng truck insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Sa pool sa CCTV, ang aksidenteng pagbundol ng truck sa isang batang babae sa Barangay New San Jose, Dinalupihan, Bataan noong Biyernes. Sa video, makikita ang bata na palabas na ng kanilang eskwelahan nang bigla umanong tumakbo. Hinabol pa rin ng barangay tanod pero hindi niya naabutan. Bigla pong tumawid. Nag-hesitant na pero tumawid po. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasagasaan po. Nagulungan po yung isang paa niya. Dinala sa ospital ang bata at nasa maayos ng kalagayan. Pagmamayari ng LGU ang truck, nagkaregluhan na rin ang dalawang panig. Ang magulang lagi pong nakaantabay po sa kanila para po maiwasan natin yung mga hindi inaasahang aksidente na katulad nito. Pinaigting pa ng PNP ang pagmamando sa mga school zone para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Patay ang 59 anyos na lalaki matapos mabundol ng motorsiklo sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, patawid na ang biktima sa kalsada ng mangyaring aksidente. Nagtamo rin ng sugat ang rider ng motorsiklo na dinala sa pagamutan. Siguro hindi po napansin po, ma'am. Kasi medyo madilim po siguro doon sa lugar na yun. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bangkay na magamang nakita sa gilid ng kalsada sa Likuan Baay, Abra, parehong ginilitan at pinagbabaril. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Parehong ginilitan sa leeg at mayroong tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang dalawang bangkay na nakita sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Abra Kalinga Road sa Barangay Bonglo, Likuan Baay, Abra, pasado alas 9 nitong Sabado. Ayon sa pulisya, nakatape pa ang bibig ng isa sa mga biktima na mas nakatatanda. Tama-tama ti paltog, di magbagi, dakan nagilitan pa iti tenged da, di kwa.
na dakkel nga sugat, sir. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala at 1 bala mula sa caliber 45 at 2 basyo ng bala mula sa M16. Matapos ang ilang oras, positibong nakilalang mag-ama ang mga biktima at residente sa bayan ng Bangged. Ang ama ay tinukoy na si Alex Boreta habang ang anak ay si Richard na 17 anyos lamang. Kwento ng kaanak ng mga biktima, nagpaalam ang mag-ama na lalabas saglit pero hindi na umuwi pa. Hanggang nabalitaan na lamang nilang mayroong 2 bangkay na nakita sa gilid ng kalsada sa bayan ng Likwan Baay. Karoon na itinamayan da, sir. Mas lalako. Urayan ko nakita pa, sir, na kuha lang din na mayan da. Iniimbestigahan pa ang pangunahing motibo sa pamamaril. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng mga biktima. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Poso at PNP maglalagay ng designated parking area ng mga pribadong sasakyan sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Kawalan ng paradahan ang madalas na problema ng mga motoristang nagpupunta sa sentro ng Kalakalan sa Mangaldan, Pangasinan. Kung pupunta sa palengke o di kaya may transaksyon sa munisipyo, nahihirapan ng ilang motorista sa paghahanap ng parking space. Kaya naglaan ng Poso ng designated parking area sa Rizal Avenue. Upon agreed by local PLP Chief Colonel Cabatan and the Office of the Poso, ilalagay na namin yon. Nang sa ganun, maayos namang tingnan. Pwedeng pumarada sa kanang bahagi ng kalsada patungo sa munisipyo. May designated parking area para sa tricycle, motorsiklo at mga pribadong sasakyan. Pipinturahan ito ng otoridad para hindi malito ang mga motorista. Hindi pa naman titikitan kagad. Just only warning para maayos naman yung kagaganda naman ng parking dito sa bayan ng Mangaldan. Pero parang di po sila yung mga sasakyan, hindi nakakaabala sa mga, kasi diyan po ko nagko-cause na ang traffic. Ipatutupad ngayong linggo ang paggamit ng designated parking area sa bayan. Limitado rin ang oras ng pagparada sa designated parking space. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mother tongue hindi na required sa pagtuturo alinsunod sa bagong batas. May ulat, CJ Torida. Batay sa Enhanced Basic Education Act of 2013, dapat mother tongue ang gamitin na medium of instruction sa kinder hanggang grade 3. Pero ngayon, nabatas ng RA 12027, balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga batang mag-aaral at hindi na required ang paggamit ng mother tongue. Isa si Teacher Mila sa mga nagtuturo gamit ang mother tongue sa Calasiao Central School sa Pangasinan. Mga mag-aaral sa grade 3 ang tinuturuan niya. Batid ni Teacher Mila ang hamon sa pagtuturo sa mga batang mag-aaral gamit ang Pangasinan bilang medium of instruction. Kaya nang mabalitaan na hindi na required ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa mga kinder hanggang grade 3, medyo gumaan daw ang pakiramdam. Tagalog and English ang kanilang salita sa bahay, kaya nahihirapan sila pagdating sa school. So trina-translate pa po namin. Mababawasan na yung confusion sa part ng bata. Pati ang mga mag-aaral, pabor sa pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa kanila ng mga guro. Yung Pangasinan po hindi po masyadong maintindihan. Tas po yung mga iba pong kaklase namin ay hindi pa po marunong magpangasinan. Pero nakasaad naman sa batas na maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes o yung may mga grupo na mag-aaral sa iisang grade level na magkakaparehong nagsasalita ng mother tongue. Kailangan gumawa ang DepEd ng Language Mapping Policy at Framework para matukoy ang mga monolingual classes sa pakikipagtulungan sa Komisyon ng Wikang Filipino. Responsibilidad din ng DepEd na i-monitor ang pagpapatupad sa batas. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Biniyayaan ng mayaman at ganda ng kalikasan ng La Union. Hindi lang beaches kundi waterfalls din. Sa boundary ng San Juan at San Gabriel, may magandang waterfalls na kung tawagin ay hidden gem. Ito ang Kaykanan Falls. Sa barangay San Felipe, San Juan ang entry point at bago marating ang nakatagong waterfalls ay kailangan ng mahigit 1 oras na lakaran. Sulit naman daw ang trekking dahil pagdating sa Kaykanan Falls, sasalubong ang mga naglalakihang rock formation.
malinis ang tubig at nakakaayang maligo. Malaparaiso din ang hatid ng ganda ng Kaikanan Falls. Perfect din sa mga nature lover ang lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may big time hike sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, October 15. Ito na ang pinakamalaking taas presyo sa kerosene at diesel ngayong taon. Batay po sa anunsyo ng ilang oil companies, 2 pesos and 70 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 65 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, pangatlong linggo na may taas presyo. 2 pesos and 60 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market dahil sa lumalalang conflict sa Middle East at pati na sa epekto ng Hurricane Milton sa Amerika. Samantala patay ang 80 anyos na lalaki matapos na ma-heat stroke sa ilog nitong Biyernes, October 11 sa Bacara, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Macario Ducat at residente ng barangay Cabaroan, Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, pasado 1:00 ng tanghali noong Huwebes, October 10, nagpunta sa ilog ang biktima para maligo dahil sa maalinsangang panahon. Matapos umanong maligo, kinuha niya ang damit at doon na siya natumba. Sa post-mortem examination ng RHU, heat stroke ang kinamatay ng biktima. Rider at angkas patay matapos mabangga ng kasalubong na bus ang motorsiklo sa Dagupan City. Tutukan sa report. Patay ang rider at kanyang angkas matapos mabangga ng kasalubong na bus sa Barangay Tambak, Dagupan City. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang bus sa isa pang bus pero sakto naman ang pagdating ng motorsiklo. Matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng mga biktima. Hindi na sila umabot ng buhay sa ospital. Maharap sa kaukulang kaso ang driver ng bus na wala pang pahayag. Sinusubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang naiwang kaanak ng mga biktima. Nag-overtake, tamang-tamang pag-overtake ng bus, merong nakasalubong na motor na may passenger. So, timing na pagkaano nila, biglang sumalpok itong bus doon sa motorsiklo. Sa San Jacinto, Pangasinan, makikita ang isang batang babae na patawid sa kalsadang bahagi ng Barangay Makayug. Lumingon pa ang bata kung may paparating na sasakyan, saka tumawid. Pero nang patawid na, saktong may paparating na motorsiklo kaya nabundol ang biktima. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 7 taong gulang na biktima, pero nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa PNP, nagkaayos din ang kaanak ng biktima at ang rider ng motorsiklo. Most of incident na nangyayari sa aming AUR is vehicular traffic incidents. So, paalala lang po sa mga ating motorista at saka sa mga pedestrian, mag-ingat lang po tayo lagi. Be observant po lalo na sa daan. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Hinuli ng mga miyembro ng CIDG ang isang babae sa Barangay 14 sa Nicolas, Ilocos Norte hapon noong Biyernes, October 11. Dahil umano sa pagbebenta niya ng isang klase ng inumin na hindi rehistrado at hindi aprobado ng Food and Drug Administration. Daang-daang inumin ang nakumpiska ng otoridad. Nagkakalaga mga ito ng mahigit sa 176,000 pesos. Nakumpirma ng CIDG sa FDA na hindi aprobadong ibenta sa merkado ang inumin. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at RA 7394 o Consumer Act of the Philippines ang nahuli. Wala pa siyang pahayag. Mga kapuso, walang bagong sama na panahon o bagyo na namataan ng pag-asa pero makaranas ng mga pag-uulan ang ilang bahagi ng bansa. Dahil yan sa shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin at easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. May mga lugar din na hindi apektado ng dalawang weather system pero may tsansa ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan Valley, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya,
Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quirino, Aurora at Cordillera. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, iba't ibang serbisyo medikal para sa mga alagang hayop isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Nasa mahigit 100 na alagang aso at pusa ang nabigyan ng libreng serbisyo medikal sa Veterinary Medical Mission ng Provincial Government sa Barangay Nibalu, Mangaldan, Pangasinan. Deworming, castration, spaying, anti-rabies vaccination ang hatid sa mga alagang hayop. Namahagi rin ng gamot at bitamina para sa mga ito. Pag nagkakaroon sila ng sakit gaya ng ubo, medyo magkakaroon sila ng hindi magandang katawan. Pero mayroon naman tayong clinic, ma'am, sa province. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bukod sa rabies, mahigpit din na binabantayan ng pagtama ng ubo at sipon sa mga alagang hayop. Ilan sa mga sintomas nito ang paghina ng resistensya at kawalan ng ganang kumain. Pag may nakagat po siya, hindi masyadong delikado po kasi may anti-rabies po. Yung apo ko nakagat na ng pusa, naapakan niya, kaya nakakatakot din kung hindi mo papa-injekan yung mga alaga. Patuloy ang pag-iikot ng Provincial Veterinary Office sa mga bayan para sa Veterinary Medical Mission upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng rabies sa probinsya. Pag magiging rabies-free ang ating province, magiging healthy ang ating mga alaga dahil napupurga natin sila, andyan po ang vitamins, magiging healthy ang ating mga alaga. And then, domino effect na yun, magiging healthy din ang mga fur parents. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Binasag ng Perpetual Altos ang kanilang 4-game losing streak matapos padapain ang Letran Knights sa score na 71-61. Nalasap naman ang Letran ng kanilang back-to-back losses. Tinanghal na best player of the game si Chris Paragan sa kanyang 19 points at 5 rebounds. Napigilan ng Benil Blazers ang pag-arangkada ng San Beda o San Sebastian Golden Stags 91-85. Kaya tumatag pa ang kanilang liderato sa team standings na 8-2 win-loss card. Kumamada ng 14 points, 4 rebounds at 3 assists si Ian Torres upang siya'y tanghalin na best player of the game. Bukas naman, October 15, abangan ang bakbakan ng LPU Pirates at San Beda Red Lions sa Game 1. Nasusundan ang sagupaan ng EAC Generals at Mapua Cardinals sa Game 2. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 73 anyos na babae matapos mabundol ng ambulansya habang patawid sa kalsada sa Santa Barbara, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa CCTV footage na ito na inilabas ng Santa Barbara Police, makikita ang babaeng tumatawid sa kalsada sa bahaging ito ng Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Nang bigla siyang mabundol ng ambulansya, pumailalim pa ang biktima. Dinala pa ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nakilala ang biktimang si Elsie Dion, 73 anyos, isang negosyante at residente ng Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan. Nagluluksa ang mga kaanak sa sinapit ng biktima. Nakakalungkot, nakakabigla sa buong pamilya. Sa tindi ng pagkakabundol sa biktima, nayupi ang harapang bahagi ng ambulansya na pagmamayari ng Barangay Zone 5 ng Bayambang, Pangasinan. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga opisyal ng barangay. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng ambulansya na si Julius Marzan, 44 anyos, residente ng Barangay Poblacion, Bayambang. Maghahatid daw sana siya ng pasyente sa ospital nang mangyari ang aksidente. Wala pong may gustong mangyari po yun. Sana mapatawad nila ako. Mapapatawad pero tuloy pa rin yung kaso. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Nakitang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa bahagi ng Abra River sa Barangay Mabungtot, Langiden, Abra, alas 11 ng umaga kahapon. Positibong kinilala ng kanyang kaanak ang biktima na si James Española, 23 anyos,
natubong General Santos City at naninirahan sa Bangged Abra. Si Espanyola ang naunang naiulat na nawawala matapos umanong malunod sa Abra River na bahagi ng Bangged. 1 linggo na ang nakakalipas. Na-recover ang kanyang bangkay sa tulong ng MDRMC Lapas, Pulisya at BFP. Isinakay sa rubber boat ang bangkay upang maitawid sa kabilang bahagi ng ilog. Naniniwala naman ang mga kaanak ng biktima na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Ngayon nakita na namin siya. Ano na kami, portable na kami. Pagtatanggal sa mga makakapal at matataas na damo sa sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan, sinimula na. Naritong report. Sinimulan na ngayong araw ang paglilinis sa mga sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan. Ngayon, ang dami. Yun ang problema nyo? Yung problema, saka maraming ahas. Dapat malinisan na agad. Para hindi na matabunan, wala nang mga ahas. Problema sa Roman Catholic Cemetery ang makakapal at nagtataas ang mga damong bumalot sa mga nicho. Kaya ang ilan, gumagamit na ng herbicide upang mamatay ang mga damo sa kalilinisin. Para pag dumating sila, pahugutin lang ganyan. Bawal naman kasi yung magsunog. Naghahanda na rin ang PNP at POSO sa ipatutupad ng security at traffic plan sa nalalapit na undas. Paghahanda namin yung final namin regarding sa traffic rerouting. Nakiki-coordinate na po kami sa LGUs and then yung pagpuput up po natin ng mga pads, yung Police Assistance Desk. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, Chu Chin-chan Atlas Comet namataan sa kalangitan sa baybayin ng Dagupan City. Silipin sa report. Nasilayan sa kalangitan ang binansagang Comet of the Century na Chu Chin-chan Atlas Comet nitong weekend. Kuha ang mga larawan at video na yan ng 23 anyos na si Kurt Daniel Hoves sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Ayon kay Kurt, minsan lang sa mahabang panahon kung magpakita ang Chu Chin-chan Atlas Comet, kaya hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na masilayan ito sa kalangitan. 2 linggo raw niyang inabangan ang kometa at nitong October 13 lang niya nakita. 2 weeks ago is visible siya before sunrise, kaso lagi akong inulap. So nakailang attempt din ako. So sabi ko, inantay ko na lang na maging visible siya after sunset. So napagpasyahan kong mag-set up na lang sa Tondaligan Beach, Dagupan City. Kasi mas better yung horizon doon, mas clear. January 2023 nang madiskubre ang kometa ng 2 magkaibang astronomical observatory. Nasa 70 million kilometers o 44 million miles ang pinakamalapit na distansya ng kometa sa mundo nitong October 12. Kadalasang makikita ang Chu Chin-chan Atlas Comet sa Northern Hemisphere pagkatapos ng sunset. 1 beses lang sa 80,000 years masisilayan ng Chu Chin-chan Atlas Comet. Ang pinaka-peak naman ito hanggang October 24 yan ang visualize. Pero habang tumatagal, everyday, unti-unti rin ako kanyang liwanag niya. Ibig sabihin, lumalayo siya. So approximately, ang kwan naman nito is million of kilometers or 70 million kilometers. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Daan-daang riders sa Ilocos Norte ang nagsama-sama para sa isang Ride for a Cause. Layo na aktibidad na makalikom ng pera para sa 2 pasyente na tinutulungan ng riding community. Patunay daw ito na may pagkakaisa sa mga rider sa probinsya na may iisang layunin, ang matulungan ang mga nangangailangan. Nakasuporta rin ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa charity ride ng grupo. Mahigit 100,000 pesos na halaga ng alahas na pulot na isang pharmacy assistant sa Bangged Abra. Naritong report. Bibili lamang sana ng tinapay ang 27 anyos na pharmacy assistant na si John Paul Bracena nang mapansin na inaapak-apakan lang na plastik sa harap ng isang eskwelahan sa Bangged Abra. Nang makauwi, binuksan niya ito at laking gulat nila ng kanyang asawa nang makita ang mga paketa ng alahas. Hindi siya nagdalawang isip at agad na ipinost sa social media at isinorender ang mga alahas sa pulisya. Naragsak naman po nagregalo sir.
May meron nagrigatam. Nalapan niya panunod mo, ibong sayo na ito. Tama, sir. Hanggang matapos ang ilang minuto, isang Indian national ang nag-claim na sa kanya ang mga alahas. Posible umanong naisama ang plastik ng alahas nang buksan niya ang compartment ng motorsiklo nang ihatid niya ang anak sa eskwela. Nagkakahalaga ang alahas na mahigit 100,000 piso. Nagpasalamat naman ng may-ari sa nakapulot at pinuri niya ang kagandahang loob nito. Salamat sa kanya. He really has heart of gold. Claire Lacanilao, Dungka, One North, Central Luzon. Kalaboso ang tricycle driver na si Darius Miguel Yueño, 48 anyos matapos mahulihan ng glass tube tutor na may shabu residue sa isang bar sa Lawag City nitong Sabado ng gabi, October 12. Sa investigasyon ng pulisya habang papasok ang suspect sa bar, ininspeksyon ng gwardya ang dala nitong sling bag at doon nakita ang glass tube tutor. Agad namang itinawag sa presinto at nirespondihan ng mga pulis. Ayon sa pulisya, nakumpiska sa suspect ang glass tube tutor na may nasunog na shabu residue. Agad namang dinala ang suspect sa presinto para sa booking procedures at nakatakdang kasuhan dahil sa paglabag sa RA 9165. Paglalakbay sa kahapon, tampok sa isang photo gallery sa Ilocos Norte. Silipin sa report. Para kang bumalik sa nakalipas na panahon, makaraan ng mahigit 1 siglo. Ito ang diwa ng Lamina Gallery Walk in the Past. Tampok ito sa Centennial Arena sa Lawag City bilang bahagi ng 112 founding anniversary ng Department of Education, Ilocos Norte. Mahigit 4,000 guro ang dumalo sa selebrasyon na tinawag na Anaraar. Salitang Iloco na ang ibig sabihin ay bukang liwayway. Habang ang mga teachers at iba pang mga bisita ay naglalakad, they are reminiscing the past kung paano ang ating departamento ay nag-survive noong panahon ng giyera. Bawat larawan ay may kanya-kanyang kwento. Kwento kung paano ang mga guro ng kahapon na ipinaglaban ang edukasyon sa kabila ng giyera at pagsubok. Tulad ng larawan na ito ni Don Miguel na kinuhanan noong 1889 kasama ang kanyang may bahay. Siya ang kauna-unahang naging gobernadorsilyo ng bayan ng Sarat na malaki ang naging ambag sa edukasyon. Silang mag-asawang nanguna sa pagtuturo sa mga bata at kabataan. May isang larawan din nakuha noong 1921 sa hardin ng Sarat Elementary School na kilalang best garden noong unang panahon. Alaala ito ng mga guro at mga magulang. Mapapansin din ang larawan ni Josefa Lianes Escoda, ang nagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Sa kasalukuyan, isang hamon sa mga guro na panatilihin ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo, gaya ng sakripisyo at alaala ng mga naunang guro. Naipakita ang kanilang pagmamahal, ang passion sa pagtuturo na hindi lamang sa mga 4 na walls ng aming classroom dapat ang pagtuturo, kundi pati na rin sa labas. Claire Lacanilao, Dungka, One North, Central Luzon. Alpine Holiday o White Christmas Village, bagong atraksyon sa Baguio City. Artificial snow, tampok sa Christmas Village. Silipin sa report. Oktubre pa lang, pero Christmas is in the air na sa Baguio City. Bukod sa malamig na temperatura, bukas na rin sa publiko ang Christmas Village na taon-taong dinarayo ng mga turista. Alpine Holiday o White Christmas Village ang tema ngayong taon. This year, we wanted to go with White Winter Christmas. Pagpasok pa lang sa Christmas Village, bubungad na ang makulay na tunnel of lights na perfect spot for selfie o groupie. Enjoy ang mga chikiting sa pagsakay sa carousel at paglalaro sa ball pit area. Isa sa highlights ng Christmas Village ay ang kanilang iconic snowfall tower kung saan ma-enjoy ang artificial snow. Hindi namin in-expect yung snow, so like, enjoy po. Yeah, sulit. I feel really happy and enjoy na, ayun po, first time po namin sa Baguio. Kumusta ang Christmas feel? Ano po, para po talaga nasa ibang bansa po. Dahil may pa-effect po ng snow. Tiyak mapapaindak sa performances ng mga Christmas character gaya ni Santa Claus. Meron ding nativity reenactment sa Christmas Village. Araw-araw bukas ang Christmas Village simula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. At mga kapuso, 72 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.